I will sumbong you to daddy eh. No! Oh, see? Why you're so afraid to, with daddy? Because he galit. Always. If Lexi don't look here, she will not swim. But if she posts nice, she will swim. Alright, when ready, 1, 2. What's that? May nagtanong sa'yo. Ano sabi sa'yo? Akala nila trailer ako dito. Oh, ano sabi? Paano? Who's Mangi? Hey guys! Welcome back to the vlog! Grabe, sa sobrang tagal kong hindi nasabi yan. Namiss ko siya ng sobra at parang hindi na ako sanay. Oh my gosh. Anyway, today is Monday, November 11. It's exactly 11:27 in the morning. And meron akong mabilis na oras dahil wala pa dito ang mga bata. Nasa check-up sila kasama ni Mike. So I thought of making this quick vlog para sa inyo dahil ito madalas yung ginagawa ko before nung wala pa si Santi at hindi pa tayo super duper busy. Yung mga sentiments ko and yung mga nafe-feel ko, lagi nyong alam yan. And yung mga updates sa akin, lagi ko yung nakakwento sa inyo dahil dito sa sit-down vlog natin. And because I have been so busy with my work and with motherhood, kaya pasensya na, hindi ko na to nagagawa. But thank you so much to everyone who stayed and still continue to watch my vlog kahit na hindi na tayo nakakapagkamustahan. Pagka medyo nakaluwag-luwag na po tayo sa trabaho at sa pag-aalaga kay Santi at sa iba pa natin mga ganap sa buhay, gagawin ko na tong regular. I will try my best to upload more sit-down videos and to upload more vlogs. Kasi yung every week na vlog, sometimes hindi ko pa ma-upload ng every week. Kung mapapansin nyo, this past few vlogs na meron tayo, parang naging monthly na yung ganap ng mga vlogs ko kasi nga super busy tayo and gusto ko lang talaga i-save yung mga moments ng mga bata. So, yung mga moments sa buhay namin, special moments that pag malalaki na sila, gusto kong balikan in the future dahil din naman doon kaya nag-start tong YouTube ko. But anyway, dami ko na agad na chika at nasabi sa inyo. Halatang na-miss ko ang mag-vlog. O, ito na muna. Papakita ko muna sa inyo ang mga nangyari sa first a few days ng aming November. And then, after that, saka tayo ulit chumika ng very, very light. So, panoorin nyo muna tong naging stay namin sa Seda Hotel in Vertis North. It was our first time to stay there and we absolutely loved it. That's why this coming New Year, dun ulit kami magsistay. This is not a paid ad, by the way. Bayad yung stay namin sa kanila na mangyayari nitong paparating na New Year. Nagustuhan lang talaga namin yung stay namin sa kanila last time. Kaya ito, ulit kami. So, if kung gusto nyo makita ba't namin siya nagustuhan at how was our stay, kamusta yung weekend namin doon, and some other ganaps nitong mga nakaraang araw, then keep on watching this video. BRB. Amoy mo, amoy chicken. Galing kasi tayong KFC, oh. Diba, amoy manok. Hello, nakikita na yung baby love ko. Tapos yung ate mo gusto na mag-swimming, ano? Si Lexi mo. Pag-swimmingin na, patulogin mo na. Si Lexi sa kapila. Aray po! Oh, game. He said backward! No! Already. Hindi naman kita si Papa. If Lexi don't look here, she will not swim. But if she posts nice, She will swim. alright, when ready, 1, 2. One more, 1, 2, 3, look here. Lexi, look there! Lexi, there! In the mirror! Pa? Madam na madam, oh. Madam Teresa, ano na? Oh. Huwag mo yan i-touch. I will sumbong you to daddy eh. No! Oh, see? Why you're so afraid to, with daddy? Because he galit. Always.
You like it here? Yeah. You like it here in Seda? Yeah. You love Seda? Yeah. Here. This is my surprise for you. Wait, oh no. My surprise. Mom, sana... With my friend. Hindi mo kasi to. Soon. Lexi, just hurry up, man. Hurry up. Sure. Yung suklay ate. And roll, and roll. And roll, and... Madali naman eh. 1, 2, and 1, and 2. Dito pa kayo sa Seda nagkalat ah. 1 and... Pak! Taray ni mama oh. Laban. Bakit parang pandango sa ilaw yung step mo? Kasi kami pinapagawa eh. Who's pangit? Who's pangit? Open it! Open it! Ay! Gising na siya! May bisita ka na! May bisita na! Ayun o! Who's that? I'm playing my Oh! Look at this baby! Ay, ano yan? Anong outfit yan? Patingin nga! Patingin ang outfit mo sa loob! Naka-rash guard ako. Hindi. Let's go na. Lexi, you're gonna swim with Daddy? Oo, madali ang mukha ni baby. Ingay ng ate mo. Ano na ingayan siya? Basta si Santi, kakain lang siya ng... Kakain lang tayo, no? Ate, oo. Galing yung legs talaga. May mukha pa yan pag nagsasayaw. Eva! Wow! Drink the heart. I'm wearing shorts. I'm wearing shorts. Sarap. Kala mo ba ikot ko kayo? I thought I was the scaredy cat. Okay, smile! I'm a mermaid. Look here, smile. Your biggest smile. The smile of a mermaid. Paano yung smile ng mermaid? Okay, 1, 2, Lexi. One more, Santi. Tawagin mo nga si Santi. Santi! Hello, Santi. You like it here? You like it here, my love? Gusto mo here? Lakad kayo ni Nana, ha? What? Oh, you know, what's that? What is that, Polly? Ano? Ano gusto niyan? Ano gusto niyan? Antok pa ang iyong Lola Santi. Hindi daw nakatulog. Dal-dal naman yan. Lakad na. Yan nga paborito niyan laro. Kanina niya pa nga ginagawa yan. Good morning, Santi. Uy! Uy, tama, oh. Let's go. You sleep again? You sleep na? Sleep na yan? Sleep na daw ikaw? Sleep na siya ulit? Ha?
na, Santi? Ha? Why? What's wrong, my love? Why are you crying? You know, ate, me and daddy went for a run. Flashback. Nakakailang ka na, love. Nakakailang ka na. Nakakailang ka na. Hindi ka na? Whew. End of flashback. Dapat sama ka sa amin. Nag-walk ka din eh. Let's go down. Let's eat na. Oh, ito, nakailang ka. Hindi pa yan tapos. Nag-gym ka na. Mamaya. Pa? So, pumping ng gatas ni Santi kahit wala na tayo mapump dahil sobrang konti na napapump nating gatas ngayon. Pero push lang. Katatas lang namin mag-breakfast. And surprisingly, dahil first time namin dito sa Seda Vertis North, can I just say, nagulat ako sa food nila, sa buffet nila. Sobrang nag-enjoy ako. Ang daming varieties and masarap yung pagkain. Eh, di ba ma? Ano masasabi mo? Nice. Super nice. 10 over 10 for you. Yeah. You like it also, Santi? You like it? Gusto ni Santi. You like it, Santi? You like it here? And the room is so big, right? You like it so much? How about you, ate? Si ate naman. What do you like about here? The gym. The gym because? Napagkama lang? Ano, dali kwento mo yun. Dali na. Okay, kwento lang. Kwento mo na. Ito naman, napagkama lang kang gym instructor, kakatambay mo sa gym. May nagtanong sa'yo. Ano sabi sa'yo? Akala nila trainer ako dito. Oh, ano sabi? Paano? Foreigner in English ka? Hindi, tinagal. Ano sabi? Trainer ka dito. Tuwa ka naman, bakit? Kasi, hello, ang ganda ng Ibig sabihin, maganda yung katawan niya napagkamalan siya trainer eh. Si Papa, maganda ba yung bar? Sa taas. Oh, si Papa nag-bar mag-isa sa taas eh. Ba't naman di mo sinama si Teresa? Hello? Hello? Meow, 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 meow. 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 Ay, ala, chigi-chigi. There you go, guys. Napanood nyo na nga yung mga ilang ganap sa buhay namin this past few days of November. Buti na lang nagkaroon ako ng time ngayon for a quick sit down because gusto ko kayo bigyan ng update kung kamusta na si Santi ngayon at kamusta ang buhay-buhay at kamusta ang mga bata. One of the main reason din kung bakit hindi ako masyado nakakapag-upload ngayon dito sa YouTube is really ay parang nasa mommy era ako ngayon. Lagi naman ako nasa mommy era, pero I really wanted to spend more time with my kids. And may mga pagkakataon na may time ako to do vlogs or to do a sit-down video. Pero mas pinipili ko na lang to stay with my children, spend time with them. Kasi nga, ang dami kong, alam mo yun, everyday may trabaho ako Monday to Friday and then minsan may racket pa tayo. So, hindi tayo agad nakaka-uwi after my radio show. And sometimes may racket din tayo ng weekend. So, okay naman yung mga bata. Santi is 5 months old at kahapon lang kami nakapag-celebrate November 10 dahil ang daming nangyari ngayong linggong to. But better late than never. Ang dami na nagagawa ni Santi. Nakakatawa na siya ng
bonggang-bongga, nakakapagkulitan na siya, and napakabait niyang bata. Yun lang ang masasabi ko. Sobrang layo niya kay Lexi na super iyak. Si Santi, kahit may nararamdaman na, hindi nagpapa-baby. Alam mo yun, sabi ng mga friends ko na may baby boy, ganun daw talaga yata pag baby boy. Madali alagaan during newborn or hanggang bagos yung kalikutan stage nila. Pero pagdating daw ng kalikutan stage, mapapagod naman kami kakahabol. Super bait talaga nitong aming baby boy. Siguro dahil sobrang kulit ni Lexi, nahirapan kami sa pag-alaga. Sabi siguro ni Lord, o dahil nahirapan na kayo sa pag-alaga kay Lexi, bibigyan ko naman kayo ng mabait na anak. Kaya ito, nandiyan na si Santi, ang aming mabait na anak. But yun, okay siya. Yun nga lang, last week, nagkasakit. Actually, hanggang ngayon, kaya wala pa sila. Kaya kung may time ngayon to do this vlog, it's because nasa check-up sila with the pedia ni Lexi at ni Santi. Dahil unang nagkaubot sipon si Lexi, and then, eto na, nahawa na rin si Santi. So si Lexi medyo magaling na siya, though may konti pang ubo at sipon. Pero si Santi, since 5 months pa lang, alam mo yun, hindi natin alam kung may gamot bang ipapainom si Doc or whatever. Pagka mga ganyang 3 days na hindi pa rin talaga gumagaling yung ubo, mas better, dali na agad sila sa doktor para, alam mo, ma-assess kung ano talaga yung problema. So, I just hope nothing serious at sana gumaling na sila. Kasi, hindi ko alam kung ano meron sa panahon na to. Hindi lang kami ang tinamaan ng sakit yung mga bata. Ang dami kong mommy friends na yung mga anak nila may ubot sipon din. Pare-pareho kami ng experience. Ang dami daw may pneumonia ngayon. Huwag naman sana yun yung sakit ng mga anak ko. Meron din daw may dengue. Basta just last week, ang dami kong mga kakilala na yung mga anak nila na ospital dahil sa ubo at sipon. So ano man tong epidemic na kumakalat ngayon, epidemic man to or what, na nagkakasakit yung mga bata, sana mawala na. Tapos yun, napansin ko rin, nakakwentuhan ko yung isa sa mga nanay sa family day ni Sab, yung ubo at sipon ng mga bata ngayon, parang every month na lang meron. Parang di na siya nawawala. Mawawala saglit, tas babalik din. Yun din daw yung napansin ng ibang mga nanay. Parang ang bilis kapitan ng sakit ng mga bata ngayon. So di natin alam kung anong cause niyan. Is it because of climate change? Kasi talagang pabago-bago yung weather. Andalang na namin lumabas. Alam mo, hindi kami weekly lumalabas. As much as possible, dito lang talaga sa bahay. Or kung lalabas man, naiiwan talaga si Santi dito sa loob. Si Lexi sa school lang naman nagpupunta. So, di na natin alam kung paano ba natin i-manage tong environment na meron tayo ngayon kung saan ang bilis magkasakit ng mga bata. So, yun. Si Lexi is 4 years old, turning 5 next year, Feb. Habang palapit na siya sa edad na 5, mas naiintindihan niya na yung nangyayari sa paligid. Mas madali na siya kausapin. Iyakin pa rin, pero mas, alam mo yun, kaya mo na siyang, mas lesser na yung tantrums. Mas na-explain na siya na, Lexi, you don't have to cry all the time if you want something. You just say it. Para kasing nasanay siya na ganun yung attitude, na iiyak ng konti, bibigay sa kanya yung gusto niya. So, slowly ngayon, dahil pa 5 na siya next year, ilang buwan na lang, mas lesser na yung iyak. Pero, baby pa rin kasi siya ng asawa ko. So, yun din yung sinasabi ko kay Mike, nabawasan yung pag-spoiled kay Lexi, and even yung grandparents pareho. Mama ko, mama ni Mike, sobrang spoiled talaga si Lexi dyan. So, baka isa din yun sa cause kung bakit si Lexi naging super iyakin talaga. Pero napakabait na bata at napakatalino talaga. Alam mo yun, pag may sinabi ka sa kanya, matatandaan niya yun. Diba? Minsan siya pa yung magre-remind sa'yo kung ano yung sinabi mo. Magugulat na lang kami halimbawa may sinabi akong word. Alam niya na yun agad. Pag may sinabi ka sa kanya, nagigets niya na agad yun. Unlike before, nung mas bata-bata pa siya. Si Sab naman is busy also with her school. Of course, there are times nagtatalo kami dahil, syempre, teenager na yung anak ko. Pero, mabilis naman namin nare-resolve yung issues namin. Just yesterday, kailan ba kami nag-family day? Saturday, umattend kami ng family day. And si Sab kasi may times na pag hindi niya nakuha yung gusto niya, parang hindi siya nagmamaktol pero nagme-make face siya. Yung parang, yung gaganon. Hindi pa nga yung mukha pero yung parang, kunwari sinabi ko, no, anak, no. Yung mukha niya parang, yung parang poker face na, ano ka ba, masaya ka ba? Busit ka ba? Alam mo yung may times na pag may sinabi ako tapos di kami nagkakasundo, may mga dabog moments siya. So napagalitan ko siya nung Sabado at sinabihan ko na naman siya na ayoko na nagdadabog ka. Pero overall, mabait naman yung anak ko na yan. Kapag lang talaga minsan napasosobra siya sa kaka-volleyball, yan lang naman yung lagi ko nire-remind sa kanya. Diba? Dalaga na siya ngayon, kung mag-volleyball man siya, dapat alam niya pangalagaan yung sarili niya and hindi masyadong mahaba yung oras at hindi rin late uuwi, no? And may pinag-awayan din kami last time kasi meron akong watch, Omega watch, mga ma'am, just ko, na nawala niya sa school.
na sinasabi niya nadukot daw. Pero hindi ko pa rin alam ngayon kung nadukutan ba talaga siya. Kasi nilalagay niya daw yun sa part ng bag niya na walang zipper. So parang feeling niya paglabas niya ng school, nadukot sa bag niya. Pero hindi ko sure. Baka nag-volleyball lang yan and then she left it somewhere na hindi niya na maalala pagbalik niya doon, wala. So kasalanan ko naman yun. Sabi nga ni Mike sa akin, kasalanan ko daw kung ba't nawala ng alahas si Sab, pangalawa niya na yan. Dati Quintas, ngayon naman Watch. Kasi sabi niya, bata pa yun, wala pa yan masyadong alam sa pag-iingat sa gamit. So dapat hindi mo muna siya pinapasuot ng mga ganyang mga alahas or bagay na may value talaga. Shopee, Lazada muna ng mga alahas. So ayun, napagalitan ko siya, pero yung away namin parang alam mo yun, pagsasabihan ko siya pero bilang ka ng mga 1 or 2 days. 2 days na yata yung max. Hindi ko rin naman kasi matiis yung bata. And then after nun, okay na kami. Yan yung juggle ko ngayon, guys. Why I'm super busy with everything kasi I really want to be present with all of my children dahil alam niyo na working mother tayo and kahit na nag-work tayo as much as possible, gusto ko pa rin ma-feel nila yung presensya ko. Though I'm very, very lucky kasi kaya ngayon, 11 a.m. nandito na ako sa bahay. Most of the time, gano'n naman. Especially if there's no traffic, especially if walang ganap after work. Before lunch, nandito na ako. Nakakapag-lunch na ako with the family. So I'm very grateful na ganito yung oras ng work ko kasi after work, I get to spend time with my kids. But there are times din naman na kahit nandito ako sa bahay, I still have to work. May mga interviews na kailangan panoorin, may mga news items na kailangan basahin. So, hindi to kagaya ng work ko before sa MOR na pag uwi ng bahay, like, okay na, tapos na yung work mo. Because news element yung program namin ni Manong Ted. Pag uwi ng bahay, I still have to read, I have to review. Kasi, di ba, natutunan ko from Manong Ted na hindi ka pwede pumasok sa work nang hindi ka handa. So, parang every single day, ganun na lagi yung ginagawa ko. Kaya minsan, kahit may oras naman to vlog, to update you guys kung ano nangyayari sa akin, hindi ko na rin siya nagagawa kasi kahit nandito ako sa bahay, may ginagawa pa rin ako. Aside sa pagiging nanay, meron pa mga ibang chinichenes for work. Basa-basa, review na kailangan gawin. Hindi naman tayo nagre-reklamo na ito yung setup natin ngayon or ito yung buhay ko that I have to juggle motherhood and my work because ginusto ko to. Kailangan kong panindigan to. So, yun. Kaya happy ako sa weekend. Basta pag nag-Friday na, masaya na ako niyan kasi makakahinga-hinga na ako. Pero last Friday, hindi ako nakapagpahinga dahil nga may event tayo. Which is thankful and grateful naman tayo kasi syempre, alam nyo naman sa Racket tayo kikita ng malaki. And grateful tayo sa mga brands na nagtitiwala sa atin at nagtatap sa atin. Halimbawa, to host for them or to collaborate with them. So, ayun. This is what's happening to me now. Soon, I'm going to make mas mahaba pa na sit-down vlog. E-end ko na to dito kasi medyo, alam mo na, napahaba na tayo ng chika. Quick update lang to dapat. Ikukwento ko sa inyo soon yung mga na-experience kong postpartum that I haven't experienced with my 2 previous pregnancies kay Lexi at kay Sab. Hindi ko na-experience yun. Pinakamalalang postpartum ko is with Santi, which is nakakagulat kasi diba, sa dami ng ginagawa ko, na postpartum pa ako. So that, I'm sure, ngayon nyo lang nalaman kasi dito ko lang siya ni-reveal sa vlog. Hindi naman dahil ayoko i-share, kundi nag-focus muna ako on healing myself and nag-focus muna ako on spending time nga with my family. Kaya hindi ko muna siya na-i-share agad is feeling ko, parang pakiramdam ko, dapat pag shinare ko yun sa inyo, meron na akong solusyon or nasolusyonan ko siya. So, ayun, kaya ngayon, nasabi ko na siya sa inyo kasi I feel like nahanap ko na yung solusyon and I'm better now. May mga pasumpong-sumpong pa sometimes, pero mas okay na ako ngayon compared to before. So, yun yata yung pinaka bonggang life update na na-share ko sa inyo ngayon dahil yun nga, I haven't shared it on any of my social media platforms. As in, dito lang talaga. And that's also the reason why I love doing sit-down vlogs because ito yung parang way ko of releasing, di ba? Kung ano yung nafe-feel ko, yung pagbawas ng bagahe na meron ako, na ginagawa ko before weekly na hindi ko na nagagawa ngayon. Pero buti na lang meron tayong podcast. So doon, minsan na-air ko yung mga sentiments ko and rants ko in life. So to all the working mothers or mothers na nanonood ng video na to ngayon, I just wanna say na kaya natin to, carry natin to, pinasok natin to, laban lang, di ba? May mga bata na umaasa sa atin. Wala tayong choice, kundi dapat kayanin natin. Before ko end tong vlog na to, meron ako nabasa sa threads na feeling ko makaka-relate ang mga nanay tulad ko going through something.
Sabi dito, your kids deserve a happy mom. Take care of yourself. And then, nireplyan ko yung threads na yun kasi naman yung nag-share ng trying every single day. So, ako, nakikita niyo ako on social media, on the show that I have with Manong Ted, that I'm always happy. Pero not all days are happy days. May mga pagkakataon that I also cry. May mga pagkakataon na nag-give up din ako. Pero lagi ko pa rin pinipili na lumaban lang at mas maging masaya. Because the fact that we're still living, the fact that I am still here at napapanood nyo pa rin tong vlog ko, nakakapagsalita ako, kumpleto yung katawan ko, kumpleto yung family ko, lahat kami healthy, yun pa lang, malaking blessing na yun. So ayokong magpatalo sa problema ko. Pero minsan talaga, hindi maiiwasan na parang kakainin ka ng problema mo. So sa mga nanay dyan na may mga pinagdadaanan sa buhay, tulad ko, it's okay to cry, it's okay to seek help from your family members, lalo na pag hirap ka na. Okay lang kung araw-araw hindi ka masaya, 'di ba? Pero sa mga pagkakataong hindi ka masaya, lagi mong tignan yung mga anak mo because that's the greatest blessing na meron ka sa buhay. Hindi lahat nabibigyan ng opportunity to be a mom. It's hard, pero pinili natin to. Therefore, gawan natin ng paraan kahit gaano siya kahirap. So, wag nating kalimutan to take care of ourselves para in return, meron tayong maibigay na pagmamahal at pag-aalaga sa mga anak natin. Dahil I think I've said this before, you cannot take care of other people if ikaw mismo ay hindi okay. So saka na natin pag-usapan yung mas mahabang sit-down vlog ko on my postpartum journey. 80% I am okay now. At sana sa mga napo-postpartum din ngayon, I do hope kayo ay, kung hindi pa kayo nasa 80% like me, sana dumating tayo sa punto na maging 100% healed tayo. Because naniniwala ako that one day, babalik din tayo sa kung sino tayo before. Gets mo? Na parang, nafe-feel mo na there's something missing in time kung paano ka before, kung gaano ka kasaya noon. You will come back to your old self. O siya. Ang drama na nito. Thank you so much guys for watching this video. Until next time, see you in my next vlog. Bye-bye. Mwah.